Tulad ng libo-libong kamag-anak na iniwan ng OFW, pangarap ni Diana na makapiling muli ang asawa niya at mabuo ang kanilang pamilya. Is this an impossible dream? Let's find out. Simula nang umalis upang magtrabaho sa ibang bansa ang asawa ni Diana na si Russell, wala na siyang hinangad kundi ang mabuong muli ang kanilang pamilya. Na-realize ko na parang napilayan ako na kailangan ng mga anak ko ng father at kailangan ko ng partner. Mahirap kung ikaw lang, nag-iisa ka. Kasi may mga roles ang father na hindi kayang gampanan lahat ng nanay lang. At tila mas umiigting pa ang pangungulila ni Diana sa asawa sa tuwing nakakapanood ng The 700 Club Asia. Lagi ko rin naririnig kay na Pastor Peter kay Rus na ask everything in my name and it shall be given to you and claim it in the name of Jesus. So, pupunta kami ng Canada. In Jesus' name, kiniklaim ko na. Kaya naman, madalas na tumatawag si Diana sa The 700 Club Counseling Center upang samahan siyang maipagdasal ang matagal nang hinihiling sa Panginoon. Sinabi sa akin na God answers prayers. Sinabi niya rin na prayers can move mountains. So, yun yung pinangahawakan ko, yung faith ko, tsaka yung hope na magkakasama-sama din kami. Di nagtagal, isang magandang balita ang natanggap ni Diana mula sa asawa. One time, nag-uusap kami ng husband ko sa internet. Tapos sinabi niya, Mami, pinag-aayos na tayo ng papel natin para makasunod kayo dito. Parang hindi ako makapaniwala kasi ganun pala siya magbigay ng sagot sa'yo. Parang sobrang saya ko na nagkaroon ako ng pag-asa na magkakasama-sama kami. Habang inaasikaso ni Diana ang mga papeles sa kanilang petisyon papuntang Canada, naging labis na alalahanin niya ang kanyang high blood na maaaring makaapekto sa kanyang ina-applyang petisyon. Parang nararamdaman ko, mabigat yung pakiramdam ko. Hindi ako makapagsalita ng maayos. Saka parang yung paghinga ko, parang hirap ako. Hanggang sa isang gabi, muling nanood si Diana ng programang The 700 Club Asia. God wants to heal you of high blood pressure, hypertension. Tapos tinaas ko yung kamay ko, nag-pray ako, Lord, ikaw ang healer ko. Didirekta ako sa'yo. So, tinanggap ko sa sarili ko na pinagaling niya na ako. Matapos ang panalangin iyon, ay naging mabilis ang pagganda ng kondisyon ni Diana. At ayon sa kanyang huling medical check-up, tuluyan nang nawala ang kanyang high blood. Tinuruan ako ni Lord na ayusin yung sarili ko. From 90 kilos, naging 73 kilos na lang ako ngayon. Nawala na yung pananakit ng katawan ko. Magaang na uli ako kumilos. Ngayon, gumaan na yung pakiramdam ko. Para kay Diana, ang kagalingang ibinigay ni Jesus sa kanya ay isang paraan ng Diyos upang ihanda siya at ang kanyang mga anak sa nalalapit nilang pag-alis. Dahil sa kanyang pananampalataya kay Jesus, walang pag-aatubili niyang pinaniniwalaan na malapit na silang magkasama-sama ng buong pamilya. Right now, nag-aantay kami ng medical sa Canadian Embassy. Meron na kaming confirmation. Parang semi-approval na rin yon. So, lalong nagsusumidhi yung pag-asa ko na makakarating kami doon kasi lahat ng kailangan namin pinoprovide ng Diyos. Walang hindi kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Basta matuto lang tayong manampalataya at magtiwala sa Kanya. Peter, napakaganda ng patotoo ni Diana, di ba? Talagang walang imposible sa ating Panginoon. We know and understand maybe only part of what the OFWs are going through. Lungkot talaga ang number one na kalaban nila. They miss their wives or husbands. They miss their children very much, their families. So, ngayon ho, gusto naming manalangin. Yeah, because families are so precious to That's God. right. And we want to pray for all our Filipino families, especially our OFWs, that you're abroad and you're lonely and you just want your whole family intact, di ba? Complete. We want to pray for you. Diba? They have to make that sacrifice para lang mabuhay ng maganda at mabigyan ng masaganang buhay ang kanilang pamilya. And so we want to bless you tonight. That's why we want to pray for you. Heavenly Father, you know the hearts of all our OFWs, Lord. All our couples that have to just work abroad for a while. Father, and they are lonely. It's not easy to be in a different country, a different culture, Lord God, and yet away from their families.
they cannot be there, Lord, for important occasions of their children. Father, it is so difficult for a mother, for a father. So, Father, right now, Connie and I agree that would you pour your grace unto them, Lord God? Would you just shower them with your love? May they feel, when they're so lonely, may they feel your warm embrace, Lord, and know in their hearts that you're the God who loves them. You're the God who sustains them. You're the God who keeps them healthy. You're the God who pours wisdom unto them. And you're the God that encourages them, Lord, when they're lonely, when they're troubled. Father, we speak a blessing unto all our OFWs. We speak a blessing, Lord, unto every families that is missing their dad, that is missing their mom because they're working abroad. And we say, in the name of Jesus, just be blessed. In the name of Jesus, receive encouragement, because your Heavenly Father knows what's going on in your life, and your Heavenly Father will see to it that He will sustain you and take care of you, Lord. We just bless our families, Filipino families now, Lord. Alam ko na napakahirap nun, napakalungkot, napakasakit na mawalay sa isang mahal sa buhay. But God is just so wonderful that He can turn around all these things for good. I don't know how. Hindi ko alam kung paano sa iyong particular na sitwasyon, kung ikaw ay isang OFW o kamag-anak, anak o asawa ng isang OFW. Pero alam nyo, gagamitin ng Panginoon ang panahon na ito para makilala mo siya, higit pa sa iyong pagkakakilala ngayon, para makilala din ang asawa mo o ng mahal mo sa buhay, ang Panginoon, higit pa sa iyong pagkakakilala ngayon. There's many things that God can do while you're waiting. So I just pray in the name of Jesus for your families to be back together in no time at all. That, Lord, you are going to use this time for them to come to know you in a deeper measure, to love you in a deeper measure. That, Lord, that your name will be glorified in their lives. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord.